Nagpakawala ng malakas at nakamamatay na atake ang sandatahang lakas ng Estados Unidos ng Amerika laban sa katawan ng Estado sa hilagang kanluran ng Nigeria. Ipinahayag ito ng Amerikanong Pangulo na si Donald Trump. Nangyari ito ilang araw lamang matapos maglunsad ng kaparehong mga pag-atake ang hukbong sandatahan ng Estados Unidos laban sa mga terorista sa Syria matapos salakayin ng mga ito ang mga sundalong Amerikano sa nasabing bansa. Kamakailan, sinabi ni Trump, "Binalaan ko na ang mga terorista na kung hindi nila ititigil ang pag-uusig sa mga Kristiyano, haharap sila sa mabigat na kaparusahan." At ngayong gabi, nangyari na ito. Binati ni Trump ng maligayang Pasko ang mga namatay na terorista at nangakong hindi hahayaang lumakas ang mga radikal sa Amerika sa kanyang pamumuno. At dito, maraming eksperto ang nag-aalarma na nagpapahiwatig na muling nasasangkot ang Amerika sa digmaan laban sa Islam sa gitnang silangan at Aprika, na maaaring magdulot ng panibagong hindi kailangang paglala ng sitwasyon at pagkaladkad ng Amerika sa panibagong digmaan. Pero ano nga ba talaga ang nangyayari? At bakit nagbigay ng utos si Donald Trump? At hindi ito ang unang beses na atakihin ang grupo mismo sa Nigeria. Ikwento ko ang lahat ng yan sa episode na ito. Ako si Alexi Pichi. Sabay-sabay nating talakayin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Malaking tulong ito sa pagpapalaganap ng video sa YouTube, kaya't salamat sa inyo. Mag-subscribe din sa Telegram channel kong Pichi News. Nasa description ang link. Dito agad naming inilalathala ang napapanahong balita at lahat ng anunsyo ng bagong episode sa YouTube channel na ito. Kamakailan, inihayag ni Pangulong Donald Trump na inutusan niyang isagawa ang nakamamatay na atake laban sa Islamic State sa Nigeria, na inaakusahan niyang nang-uusig sa mga Kristiyano roon. Sa isang post sa social media, sinabi ni Trump na nagbigay siya ng utos na magsagawa ng malakas at nakamamatay na atake laban sa mga grupong terorista ng Islamic State of Iraq and Syria sa hilagang kanluran ng Nigeria na ayon sa kanya ay pumapatay ng mga inosenteng Kristiyano. Ayon sa sandatahang lakas ng Estados Unidos sa Afrika, nagsagawa sila ng pag-atake sa Sakota, katabi ng Niger sa hilaga ng bansa kasama ang mga autoridad ng Nigeria. Ang paunang pagtatasa ng AFRICOM na siyang pamunuan ng puwersa ng Estados Unidos sa Afrika ay nagsasabing ilang terorista ang napatay sa mga kampo ng Islamic State of Iraq and Syria. Batay sa ulat, pinakawalan ang mga Tomahawk na misil mula sa barkong pandigma at tumama sa dalawang kampo ng Islamic State of Iraq and Syria sa bansa. Dapat ding tandaan na 6 na araw pa lang ang nakalipas mula nang magsagawari rin ng katulad ng mga pag-atake ang militar ng Amerika laban sa mga posisyon ng Islamic State sa Syria. Ang operasyon ay isinagawa batay sa utos ng pamunuan ng sandatahang lakas. Sa Palmyra, 2 Amerikanong sundalo at isang sibilyang tagasalin mula sa Amerika ang nasawi. Ang paunang pagtatasa ng hukbong Afrikano na ayon sa kanya ay pumatay ng mga inosenteng Kristiyano sa hilagang kanluran ng Nigeria. Ang paunang pagtatasa na pumatay ng mga inosenteng Kristiyano sa hilagang kanluran ng Nigeria ayon sa kanya. Mga inosenteng Kristiyano sa kanluran ng Nigeria, ang paunang pagtatasa na ayon sa kanya ay pumatay ng mga inosenteng Kristiyano sa hilagang kanluran ng Nigeria. Ayon sa kanya ay pumatay ng mga inosenteng Kristiyano sa hilagang kanluran ng Nigeria. Kinumpirma ng mga autoridad ng Nigeria na humiling sila ng suporta sa Estados Unidos laban sa terorista at nakipagtulungan sila sa mga Amerikano. Ang paunang pagtatasa ng Afrika na ayon sa kanya ay pumatay ng mga inosenteng Kristiyano sa hilagang kanluran ng Nigeria. Kapag pinag-uusapan mo ang tungkol sa Sahel, karamihan sa populasyon ay mga Muslim. Hindi sila mga Kristiyano. Ang sino mang handang makipagtulungan sa amin laban sa terorismo ay nais at kayang gawin ito.
Ipinakita namin ito kahapon at binanggit ko ang sipi na ito hindi basta-basta. Bakit binibigyang diin ng pinuno ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Nigeria na karamihan sa mga tao sa rehiyon ay Muslim, hindi Kristiyano? Mahalaga at maselang punto ito. Sa mga nakaraang buwan, binigyang pansin ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ang kalagayan ng mga Kristiyano sa Nigeria. Kasama rito ang panawagan niya kay kalihim ng tanggulang pambansa ng Estados Unidos na si Peter Hegseth noong Nobyembre na maghanda sa posibleng aksyong militar at nagbabala na papasok ang Estados Unidos sa Nigeria na may armas para protektahan ang populasyong Kristiyano ng pinakamataong bansa sa Afrika. Susunod, babanggitin ko ang sinabi ni Trump. Noon pa man ay binalaan ko na ang mga teroristang ito na kung hindi nila ititigil ang pagpatay sa mga Kristiyano, magbabayad sila ng mahal para rito. Ngayong gabi, iyon ang nangyari. Nagpakita ang kagawaran ng tanggulan ng mga ataking kayang gawin lamang ng Estados Unidos. Sa ilalim ng aking pamumuno, hindi natin hahayaan na umunlad ang radikal na Islamikong terorismo sa ating bansa. Pagpalain ng Diyos ang ating hukbo at maligayang Pasko sa lahat, pati sa mga napatay na terorista. Nadadami pa kung magpapatuloy silang pumatay ng Kristiyano. At heto, ang ministro ng Nigeria, ang ministro ng Ugnayang Panlabas ng Nigeria na si Tugar ay simpleng sumagot ng, at quote, "Hindi namin balak na pumasok sa mga detalye o masusing alamin kung ano ang nasabi o hindi nasabi." At saka, tuloy pa, binigyang diin niya na layunin ng Nigeria ang labanan ang terorismo at pigilan ang pagpatay ng inosenteng Nigerian ng mga terorista, anuman ang relihiyon. Dapat ding tandaan na posibleng targetin ng Estados Unidos ng Amerika ang grupong Lakuraba sa kanilang mga pag-atake. Ito ay hindi gaanong kilala at mas laganap sa hilagang kanluran sa hangganan ng Niger. At ayon sa ulat ng ahensyang Reuters, ngayong taon ay naging mas mapanganib ang mga kilos ng Lakuraba. Madalas umatake sa mga liblib na lugar at puwersa ng seguridad, pati na rin nagtatago sa mga kagubatan sa pagitan ng mga estado. Noong Enero ngayong taon, dineklara ng mga autoridad ng Nigeria ang grupong ito bilang teroristang organisasyon at ipinagbawal ang kanilang mga aktibidad sa bansa. Mahalaga ring maunawaan na ang mga Muslim sa Nigeria ay naging biktima ng mga planadong pag-atake mula sa mga grupong Islamista na naglalayong ipilit ang kanilang ekstremistang interpretasyon ng batas Islamiko. Kaya hindi lang mga Kristiyano ang apektado. Sa Sakota, kung saan umatake ang hukbong sandatahan ng Estados Unidos sa mga terorista, may 4 milyong naninirahan, karamihan ay Muslim. Sabi ng mga analista, ang karahasan sa hilagang kanluran ng bansa ay dahil sa mga aktibidad ng mga grupong kriminal na bandido. Ngunit ang lumalakas na ugnayan sa mga jihadist na konektado sa Islamic State ay lumikha ng isang hybrid na banta na pinagsasama ang krimen at terorismo. Ibig sabihin, sa isang banda, karaniwang bandido lang silang umaatake at nagnanakaw. Pero ang koneksyon nila sa Islamic State of Iraq and Syria ay nagpapakitang sila ay selula ng terorismo. Mahalaga ring tandaan na ang presidente ng Nigeria na si Tinubu ay sumusuporta sa kalayaan sa pananampalataya. Sa madaling salita, iyon ang hayagang ipinapahayag niya. Bago magpasko, sinabi niya, "Buong puso kong gagawin ang lahat para pagtibayin ang kalayaan sa pananampalataya sa Nigeria at protektahan ang mga Kristiyano, Muslim at lahat ng Nigerian laban sa karahasan." Ngunit dapat ding kilalanin na ang mahirap na kalagayan ng mga Kristiyano sa Nigeria ay matagal ng isang mainit na paksa para sa mga Amerikanong konserbatibo at ilan sa mga pangunahing kaalyado ni Donald Trump. Halimbawa, si Senador Ted Cruz ay nanawagan kamakailan sa paglahok ng Estados Unidos ng Amerika. Sinasabi nila na walang ginagawa ang pamahalaan ng Nigeria para pigilan ang mga pag-atake, lalo na sa mga Kristiyano. Ayon naman sa mga autoridad, hindi lang Kristiyano kundi pati Muslim ang tinatarget. Noong taglagas, inakusahan ni Trump ang Nigeria ng paglabag sa kalayaan sa relihiyon at sinabing ang Kristyanismo doon ay nanganganib mawala. Tinukoy niya ang bansang ito bilang nagbibigay ng espesyal na pag-aalala. Ayon sa batas tungkol sa pandaigdigang kalayaan sa relihiyon, ang pagtukoy na ito ay nangangahulugan na kinilala ng administrasyon ni Trump na ang Nigeria ay sangkot o nagpapahintulot. Opisyal na sinasabi ng sistematiko, patuloy at lantad na paglabag sa kalayaan sa relihiyon. Ayon sa mga eksperto at analista,
Parehong mga Kristiyano at Muslim ang naging biktima ng mga pag-atake mula sa mga radikal na Islamista. Ito ang dalawang pangunahing relihiyosong grupo sa Nigeria na may mahigit 230 milyong populasyon, kaya talagang maraming tao sa bansa. Napansin ng mga analista na ipinakilala ni Donald Trump ang sarili bilang tagapamayapa at nangakong lilimitahan ang pakikialam ng militar ng Amerika sa ibang bansa noong siya ay presidente. Gayunpaman, pagkatapos niyang bumalik sa kapangyarihan, nag-utos din siya ng mga pag-atake laban sa nuclear program ng Iran. Pinangunahan niya ang pagpapalakas ng militar sa paligid ng Venezuela na nagbanta ng pag-atake sa lupa roon. Kamakailan, nagtalaga siya ng espesyal na kinatawan para sa Greenland na nagpapakitang porsigido pa rin siyang sakupin ang teritoryong iyon. Nagbigay siya ng pahiwatig na handa siyang umatake sa Colombia, pati na rin sa Mexico at sa lahat ng mga kalapit na bansa. At bukod pa doon, sa loob lamang ng 1 linggo, 2 beses nang nagsagawa ng malawakang pag-atake laban sa Islamic State of Iraq and Syria ang Estados Unidos ng Amerika na nagdudulot ng pag-aalala. Pumapasok na ba muli ang Estados Unidos sa digmaan kontra terorista? Mga kaibigan, tungkol dito, siguradong isulat ninyo ang inyong opinyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Ano sa tingin ninyo? Saan kaya ito maaaring humantong? Dito ko ilalagay ang 3 tuldok. Ang inyong opinyon at mga konklusyon ay isulat ninyo sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Mga kaibigan, kung naging kapaki-pakinabang sa inyo ang episode, suportahan ang YouTube channel na ito sa pamamagitan ng donasyon o sponsorship subscription gamit ang mga link sa video description. Nakasulat doon, suportahan ang channel ni Alexi Pechi. Piliin ang format na komportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.